Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry. Ang pag-ayo, yara lamang kay Heso Kristo. Ini ang 1233, Radyo DYVS. Nagapalayag sang mensahe sang kaluwasan ni Heso Kristo sa anuman nga panahon. Pinaagi sa radyo, pagbago nga teknolohiya sa sulod sang 46 katuig. Handa na bala ka mo mga bata? Yari na ang ginpabaskog, ginpalapat nga coverage ng edukasyon sa kahanginan. Radyo Kampiyon, dala sa inyo sa Department of Education kag 1233 Radyo DYVS. Ang Department of Education nagaupod sa inyo agod ang edukasyon mapabaskog kag magapadayon. Radyo Kampiyon. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programang Radyo Kampiyon at sa Department of Education. At ngayong hapon, ang ika-4 na baitang ng Araling Panlipunan ay tatalakayin sa inyo ang isang aralin na mga bayani ng sariling lalawigan. Ikalawang unit at ikapitong aralin, point 7.1, grade 3, Aralin Panlipunan 3, KLR-2-8-I-7.1 o mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa bayan, Unit 1, ika-11 aralin, Grade 6, Aralin Panlipunan 6, PMK-1H-11. Yes, Teacher Ulysses, yung mga estudyante hindi lamang sa ika-4 na baitang, pati na rin sa mga estudyante sa ika-3, ika-5, at ika-6 mang pwedeng makapanood sa atin dahil marami silang matutunan. Kaya ako si Teacher Michael, ang inyong guro sa hapong ito. At ako naman si Teacher Yuli. Ngayon mga bata, pag-aralan natin ang mga bayani ng sariling lalawigan at mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa bayan at mga bayani ng ating sariling lalawigan. Yes, dahil ngayong hapon, mga bata, kami ay nakasuot ng kasuotang pambayani. Yes. Ako ay si Jose Rizal At kasama si Andres Bonifacio. Nagsuot kami ngayon ng kasuotan bilang pagpupugay sa ating mga bayani. Kaya sama-sama nating pag-aralan ang Araling Panlipunan na may katagang makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. Una sa lahat mga bata, ating gunitain ang ating mga bayani at ang kanilang mga ginawang kabutihan upang maging malaya ang ating bayan. Yes, totoo yan, Teacher Mike, at ating isa-isahin ang ating mga bayani. Si Jose Rizal. Kita niyo si Jose Rizal. Si Jose Rizal ang ating pambansang bayani na binaril sa Luneta Park na nakipaglaban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagsiwalat ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol gamit lamang ang pluma. Si Andres Bonifacio ay isang bayani na may hangarin na mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo, ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina. Alam niyo ba na ang La Liga Filipina ay tinatag ni Jose Rizal noong Hulyo 3, 1982 sa layuning pagkaisahin ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon at pagbuo ng bansa.
dahil sa Lunes ay ating ipagdiriwang ang kabayanihan ni Andres Bonifacio. Pero ayon sa kasaysayan, si Lapu-Lapu ay naging unang bayani ng Pilipinas, Teacher Ulysses. Yes, totoo yan, Teacher Mike. Nang talunin niya si Ferdinand Magellan sa baybayin ng Mactan noong Abril 27, 1521 na naging dahilan ng paglisan ng mga dayuhang Espanyol sa Pilipinas. Totoo yan, Teacher Mike. Ngunit hindi lamang nangyari ang paghihimagsik na ito sa Luzon, kundi sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas. Katulad ng Panay at lalawigan ng Negros, kung saan marami ding kaganapan tungkol sa paghihimagsik upang makamit ang tunay na kalayaan. Mga bata, makinig at manood kayong mabuti dahil marami kayong mapag-aralan sa episode na ito ngayong linggo. Kaya't simulan na natin ang pagkilala sa mga bayaning ito. Una nating pag-aralan mga bata, si Martin Delgado. Uulitin ko, si Martin Delgado. Siya ay isang Ilonggong leader ng himagsikang Pilipino at digmaang Pilipino-Amerikano na ipinanganak noong 11 ng Nobyembre 1858 sa Santa Barbara, probinsya ng Iloilo. Nagsilbi siyang Tenyente Mayor sa edad na 25 at naging kapitan munisipal ng kanyang bayan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Teacher Mike. Yes, Teacher Ulysses. Kilala ko yan, si Martin Delgado. Pero alam mo ba, Teacher Ulysses, at mga bata na nanonood sa amin, na atasan siyang maging pinuno ng mga voluntaryos. Alam mo ba, ito'y binubuo ng 125 kalalakihang sundalo na inutos ni Gobernador General Basilio Agustin noong Mayo 1878 na bumuo ng volunteer militia sa Kabisayaan. Ang mga voluntaryos, mga bata at saka Teacher Ulysses, Yes, Teacher Mike. ay inaasahang sumupil ng pag-alsa laban sa mga Espanyol na siyang ipinapadala sa Luzon upang labanan ang mga kapwang Pilipinong revolusyonaryo. Ay, At dahil dito, tinawag ang Iloilo noon na Moylial in Noble Ciudad de Iloilo. Kung sa Ingles, ito'y Most Loyal and Noble City. kaya pala, Yes, Teacher Teacher Mike. Ulysses. At dahil sa kanyang kabayanihan at pagmamahal sa bayan, Teacher Mike, mga bata, ipinangalan sa kanya ang iba't ibang lugar sa lalawigan ng Iloilo bilang pagbigay-pugay sa kanyang katapangan laban sa mga Espanyol. Isa na dito ay ang General Martin Teofilo Delgado Monument na makikita sa Santa Barbara Public Plaza sa probinsya ng Iloilo. May paraan din na nakapangalan o paaralan na nakapangalan sa kanya na tinawag na General Martin T. Delgado Elementary School, Santa Barbara, probinsya pa rin ng Iloilo, Teacher Mike. Yes, ang daming mga magigiting at mga matatapang na mga Pilipino na makikita sa probinsya ng Iloilo. Yes, Isa na yan. dito si Martin Teofilo Delgado, Teacher Ulysses. Yes. Pero alam nyo ba mga bata, Teacher Ulysses, may isang barangay ang ipinangalan din kay General Martin Teofilo Delgado. Ay, Ito ay ang barangay General Martin T. Delgado na matatagpuan din sa Santa Barbara, probinsya ng Iloilo. Mayroon pang isang lugar na ipinangalan sa kanya ay ang Camp General Martin Teofilo B. Delgado na matatagpuan rin sa Fort San Pedro sa siyudad
ng Iloilo. Teacher Ulysses. Kaya pala, Teacher Mike. So, isa sa mga ginawang lugar ang ginawa at binuo upang maging kanais-nais bilang pagkilala sa kabayanihan ni General Martin Teofilo Delgado ay ang General Martin Teofilo Delgado Monument Festive Walk sa siyudad ng Iloilo, Teacher Mike. Nakapunta ka na ba dyan, Teacher Ulysses, sa Festive Walk? Yes, nakapunta na ako doon. Napakagandang lugar sa Iloilo. Totoo yan, totoo. Sa Festive Walk. At doon matatagpuan rin ang monumento ni General Martin Delgado. Pero Yes. Teacher Ulysses, Yes, Teacher at Mike. mga bata na nakikinig sa amin at nanonood sa amin sa Facebook Live, si Colonel Colonel Quintin Salas. Kilala mo ba si Colonel Quintin Salas? Hindi pa, Teacher Mike. Mga bata, kilala nyo ba si Colonel Quintin Salas? Kung hindi nyo pa kilala si Colonel Quintin Salas, makinig sa aking sasabihin. Si Colonel Quintin Salas ay isang magiting na bayani na nagmula din sa Iloilo, teacher. Ngayon pala, Yes. kilala ko na. Tinaguri ang kahuli-hulihang lider sa Kabisayaan na sumuko sa panahon ng Amerikano. Alam niyo ba na si Colonel Quintin Salas ay ipinanganak noong Oktubre 31, 1870 sa Dumangas, Iloilo at nagsilbi bilang Tenyente Mayor at Kapitan del Pueblo ng bayang ito sa panahon ng Kastila, teacher. Noong 1890s, itinalagang commander ng lokal Filipino Volunteer Militia na kilala bilang Voluntarios na tumulong sa mga Kastila upang supilin ang mga pagalsa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya pala. Alam mo ba na mayroon sang monumento, Teacher Yun? Saan yan makikita, Teacher Mike? Nakikita nila na ang Colonel Quintin Salas Monument ay makikita sa Dumangas Public Plaza sa Iloilo Province. Kung ikaw ay pupunta ng Iloilo, sakay ang Roro o Roll On, Roll Off. Mula Bacolod papuntang Iloilo, ang una mong pupuntahan ay ang Dumangas. Kaya pala ngayon, At alam ko huwag na. kalimutang ng daanan ang plaza dahil doon makikita ang monumento ni Colonel Quintin Salas. Wow, ngayon alam ko na. At alam mo, Teacher Mike at mga bata, kasama pala ni General Martin Teofilo Delgado si General Colonel Quintin Salas. At isa siya sa nanguna sa The Cry of Freedom and Liberty ng Iloilo noong ika-28 ng 1898 ng Oktubre. Isang taon pagkatapos magdeklara ng revolusyon sa Luzon, mga bata. At alam mo ba, Teacher Mike? Yes, teacher. Itinalaga bilang kernel at unang nananalo sa labanan na nagpalaya sa bayan ng Barutak Nuevo. Nang dumating ang mga Amerikano noong Pebrero 1899, siya ang nanguna sa line of defense mula Balantang, Tikod at Takas sa haro na tumagal ng 8 buwan. Dahil dito, tinagurian siyang bayani ng labanan ng Balantang Haro sa probinsya ng Iloilo. Ang daming bayani sa probinsya ng Iloilo. Totoo yan, Teacher Mike. Matatapang, magigiting, malalakas ang ating mga bayani noon. Kasama na dyan si Quintin Salas at si General Martin Delgado. Pero kahit binigyan ng amnestiya ni U.S. Military Governor Elwell Otis ang mga lider ng revolusyon sa Kabisayaan, nagpatuloy pa rin siya sa pakikibaka at sumuko lamang noong Oktubre 4, 1901. Sa kadailanang ito, nakilala siya bilang pinakahuling pinuno ng hukbo
sa Kabisayaan na sumuko sa Amerika. Teacher. Kaya pala, Teacher Mike. Ngunit mga bata, namatay siya sa edad na 47. Noong Enero 24, 1917. At nakalagak ang kanyang labi sa Mausoleum de los Veteranos de la Revolución sa Maynila. Ipinangalan ang Barangay Quintin Salas sa Haro, Iloilo bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa panahon ng Revolution. Kaya pala, Teacher Mike. Yes, At teacher. ngayon, mga bata, kilalanin naman natin ngayon ang isa sa mga bayan na taga Negros. Punta tayo sa Negros. Yes, pupunta tayo sa Negros. Kanina, mga magigiting at matatapang na bayani sa probinsya ng Iloilo. Iloilo. Ngayon naman, teacher. Sa Negros naman tayo. Yes. Siya ay walang iba kundi si Dionisio Magbuelos o kilala sa tawag na Papa Isyo na naging leader panrelihiyon sa Negros. At alam nyo ba mga bata, ipinanganak sa Tinungan, Isabela noong 20 Marso 1846 si Papa Isyo at kilala bilang pinunong pangrelihiyon sa Negros. Siya ang nagtatag ng kilusan na nakatalaga sa Isabela upang tutulan ang pagmamalabis ng mga Espanyol noong 1896 at hiniran siya bilang punong militar ng La Castellana sa ilalim ng pamalaang kantonal ng Negros noong Nobyembre 1898 at lumaban siya sa mga Amerikano noong 1899 hanggang 1907. At alam niyo ba mga bata, sumuko siya noong ika-6 ng Agosto 1907 at nahatulan siya ng kamatayan sa salang bandolerismo at ibinaba ang hatol sa habang buhay na pagkabilanggo. At alam niyo ba mga bata, namatay siya noong 1911 sa Old Beloved Prison sa Maynila. Makikita ang kanyang estatwa sa tabi ng daan doon sa Negros South Road ng Isyo, Kawayan, Barangay na ipinangalan sa kanya. Yun pala, Teacher Ulysses, ang kwento ni Papa Isyo. Yes, totoo yan. Yung isang magiting na bayani na makikita sa timog na bahagi ng Negros. Yes. At meron siyang isang barangay. At alam nyo yan, kapag pumunta ka ng Kawayan, madadaanan mo ang kanyang monumento. Yes. Yung nakikita nyo, yung tapang, yung kagitingan, at yung kabayanihan ni Papa Isyo. Yes. Na ipinangalan sa kanya ang isang lugar na Isyo, Kawayan. At, Teacher Ulysses, Yes, mga Teacher bata, makikita ang estatwa ni Papa Isyo sa Isyo, Kawayan. Yes, totoo Sa yan. pangalan ng kanya, na pangalan sa kanya, doon sa Negros Occidental. At ang Papa Isyo marker sa Isabela, Negros. Hindi lamang sa Kawayan. Kinilala si Papa Isyo sa La Castellana at saka sa Isabela. Bilang pagbibigay pugay sa mga ginawa ni Dionisio Magbuelas o si Papa Isyo na isang magiting na bayani na nakipaglaban para sa ating bayan. Totoo Yun yan. ang tapang ni Papa Isyo, Teacher Ulysses. Totoo yan, Teacher Mike. At mga bata, meron pa. Si Pantaleon Villegas. Ulitin ko, si Pantaleon Villegas o kilala sa tawag na Leon Kelat noong 1898. Isinilang si Leon Kelat sa Bakong Negros Oriental noong ika-27 ng Hulyo 1873 at sumanib siya sa Katipunan habang nasa Maynila matapos paslangin ang mga mandaragat mula sa Kabisayaan sa Kalye Kamba sa Binondo noong Setyembre 1896. At alam nyo ba,
dinakip siya at ikinulong ng mga Espanyol, subalit nakatakas ito at sumanib sa puwersang revolusyonaryo sa Cavite noong 1897 at inatasan siya ni General Emilio Aguinaldo na palawakin ang kilusang revolusyonaryo sa Cebu noong 1897, Teacher Mike. Yes. At pinamunuan niya ang pag-alasan ng 3 de Abril sa lungsod ng Cebu noong 1898. At alam mo ba mga bata, pinaslang siya ni Apolinario Alcuetas na isa ring katipunero sa Caracar, Cebu noong 8 ng Abril 1898. Ito ay Good Friday noon. Dahil sa kanyang kabayanihan, pinatayuan siya ng monumento sa Caracar Plaza at inilipat ang kanyang mga labi sa kanyang bayan sa Bacong noong 2 ng Agosto 1926 sa 28 taon na kanyang kamatayan. Kaya pala kinilala, Teacher Ulysses, si Pantaleon Villegas o kilala bilang Leon Kilat na bayani ng 3 de Abril. Yes, o mga bata, ang daming mga bayani pala ng mga sa Kabisayaan na ngayon lang natin nakilala. Bigyan natin kahalagahan ang kanilang tapang, ang kanilang ginawa para sa ating bayan. Meron pa, Teacher Mike. Yes. Para natin malaman, Teacher Mike, at mga bata, ipinangalan sa kanya ang Camp Leon Kelat sa Barangay Santa Cruz Viejo, Tanhay, Negros Oriental. Matatagpuan rin ang painting ng labanan ng 3 de Abril sa loob ng Museo ng Cebu. Isang kalye sa Cebu, ang 3 de Abril Street, ang ipinangalan sa mahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan ng kanyang pinamunuan. At alam niyo ba mga bata, nagpatayo ng isa pang monumento ni Leon Kilat na nakasakay sa kabayo ang bayan ng Bacong na makikita mismo sa harap ng kanilang municipal hall sa Camp Leon Kilat, Tanhay, Negros Oriental. At monumento ni Leon Kilat din ay nasa harap ng Bacong Municipal Hall, Teacher Mike. Kung pupunta kayo ng Tanhay, Negros Oriental, huwag kalimutang puntahan o daanan ang monumento ni Leon Kilat. Isang matapang na bayani ng Tanhay, Negros Oriental. No, ang dami. Hindi lamang pala mga bayani ang nasa Luzon, marami din palang bayani, Teacher Ulysses, sa Kabisayaan. Yes, so mga bata, aalahalin natin, tatandaan natin ang kanilang kahalagahan, ang kanilang ginawa para sa ating bayan. At alam mo ba, Teacher, matatagpuan ang kanyang monumento na nakasakay sa kabayo sa harap ng Manuel Torres Memorial Coliseum at ang Cultural Center sa Araneta Street ng Barangay Poblacion sa lungsod ng Bago. Sino kaya ito? Mga bata, kung pupunta kayo ng Bago City, sino ba yung general ang nandun? At mayroon siyang monumento. At siya ay si General Juan Araneta. Ay, isang magiting na bayani na nakipaglaban sa mga Kastila. Kaya't ipinagdiwang natin ang kalayaan ng Negros. Yes, Negros Day. Dahil siya ang isa sa mga pinuno ng mga maghihimagsik na nagtatag ng Republika ng Negros. At tagapagpalaya ng Bacolod, Teacher Yols. Wow. Itinalaga siya bilang kapitan munisipal ng Bago at namunong general ng hukbong panghimagsikan sa Timog Negros. Alam niyo ba mga bata, nagsilbi rin siyang kalihim ng digmaan ng pansamantalang pamahalaang panghimagsikan ng Negros at naging komisyonado ng Pilipinas sa eksposisyon sa St. Louis, Amerika noong 1904. Ganun ang kagiting ang bayaning si General Juan Araneta. At Teacher Mike,
Si Yes. General Juan Araneta pala ay lumaban pa siya sa mga Espanyol gamit lamang ang pininturahang itim na kanyon na gawa sa puno ng nipa at iginulong na banig na gawa naman sa sawali. At sinasabi rin na sa loob ng monumento nakahimlay ang kanyang mga labi at iba pang mga magigiting na lider at bayani ng lungsod ng Bago. Hindi lamang matapang si General Juan Araneta, Teacher Ulysses. Si General Juan Araneta ay isa ring napakatalinong tao. Dahil, alam mo ba, kahit limitado lamang ang armas ng mga Negros, may ginawa sang isang Teacher Ulysses? Isang kanyong pininturahang itim na kanyon na gawa sa puno ng nipa at ginulong na banig na gawa sa sawali. Yes, Wow. Teacher. Dahil sa kanyang kagitingan, ipinangalan ang mahabang kalye mula Bago hanggang Bacolod. Ganun kahaba, Wow. Teacher Ulysses. Pagpupunta ka ng Araneta Street, doon sa replika ng NGC Yes, sa Bacolod sa marker. City Public Plaza, didiretsohin mo yan papunta sa monumento ni General Juan Araneta sa Bago Coliseum. Ganun kahaba ang daan na ipinangalan sa kanya. Na ito'y dinadaanan patungo sa makasaysayang Negros Uprising na naganap noong Nobyembre 5, 1878. Gayon din, ang General Juan Araneta Elementary School sa harap ng Bago City Public Market, ang kanyang tahanan ay isa ng museo kung saan nakagalak ang iba't ibang artifacts at impormasyon tungkol sa kanyang buhay. Mga bata, kung gusto nyong marami kayong matutuhan sa buhay ni General Juan Araneta, pwede nyong puntahan ang kanyang bahay na isa ring museo. At mga bata, makikita naman ang 1898 al 5 de Nobyembre marker sa entrance ng Bago City Hall bilang pagkilala sa kahalagahan ng pangyayaring ito sa kasaysayan ng probinsya na pinamumunuan niya. Ganun kahalaga ang kasaysayan kung bakit tayo naging malaya, bakit tayo ipinagdiwang ang November 5 o 5 de Nobyembre dahil kay General Juan Araneta pala, Teacher Ulysses. Kaya pala, Teacher Mike. At alam niyo ba mga bata, may pinunong revolusyonaryo at mga ngalakal na isinilang sa Binondo, Maynila noong ika-20 Mayo 1849 at nagpunta siya sa Negros Occidental upang maghanap ng lupang sakahan na pwedeng sakupin. Sino siya, Teacher? Siya, Teacher Mike, ito pa ay lupang nakita niya sa itaas na masukal na bundok ay ang Bagawanes. Bagawinis. Ang naninirahan dito ay ang mga Bukidnon na kilalang mga hindi pala kaibigan, gayon man ay sinikap niyang amuhin ang pinuno ng tribo na si Ka Saniko. Binigyan niya ito ng mga dala niyang mataas na uri ng tungkod, magagandang itak at makukulay na patadyong hanggang sa lumipat si Ka Saniko sa Pinokawan. Ganun pala. Yes. Sino yan, Teacher Mike? Si Don Diego de la Venia y de la Rosa. Tama ba ako, Teacher Ulysses? Tama ka, Teacher Mike. Nakuha niya ang malaking parte ng lupain ng mga Bukidnon na ginawa niyang tirahan. Nagpatayo siya dito ng isang kasa tribunal at isang kapilya, Teacher. Sa loob lamang ng 5 taon ay ginawa niya itong hasyenda at tinamna ng tubo, mga tubako, niyugan, palay at maisan na tinawag niyang Valle Hermoso o Beautiful Valley, kung saan nanggaling ang pangalan ng bayan. Mga bata, saan kaya ang Valle Hermoso? Alam niyo ba kung saan yan? Alam mo ba saan yan, Teacher Ulysses?
Siguro, doon sa Malalaman natin Oh, mamaya. sige. Nagtatag ng Hacienda Valle Hermoso sa Gihulngan noong 1881, kaya't hinirang ni General Emilio Aguinaldo bilang general ng brigada ng hukbong revolusyonaryo noong 1878. Ganon ang kanyang ginawa. Wow. At nanguna sa Siya, sir? yes, at nanguna siya, Teacher Mike, sa pagpalaya sa mga bayan na nasa Hilagang Negros at sa bayan ng Dumaguete noong ika-24 ng Nobyembre 1899. At alam mo ba, Teacher Mike, nahalal at nalingkod siya bilang delegado ng digmaan ng Zona Militar ng Katimugang Negros noong ika-25 ng Nobyembre hanggang sa 15 ng Mayo 1899 at bumalik siya sa pagsasaka matapos maglingkod sa pamahalaang revolusyonaryo. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, Teacher Mike, mga bata, naging hiwalay na bayan ang Valle Hermoso noong ika-1 ng Enero 1913 at siya ay namatay noong Marso 27, 1920. Yun pala, katapang ang bayani. Kaya't ang Valle Hermoso ay matatagpuan sa bahagi ng Negros Oriental. Yes, that's right. Yun pala ang tapang. Kaya't mga bata, nakilala natin ang mga bayani ng Kabisayaan. Hindi lamang mga bayani sa Luzon, ang daming mga bayani. Kahit mismo ikaw ay pwede kang maging Totoo bayani. yan. Dahil sabi nga sa Araling Panlipunan, ang Bagong kabataan, bayani ng kinabukasan. Tandaan natin na dapat magiging makabansa, mahalin ang ating bayan, mahalin ang ating kapwa-tao upang magiging isa tayong magalang, mapagmahal sa ating bansa. Kaya't marahil, Teacher Ulysses, mga bata, nakilala nyo na ang mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Hindi lamang si Dr. Jose Rizal, hindi lamang si Andres Bonifacio, hindi lamang si Apolinario Mabini, pati na rin ang mga bayani na matatagpuan o nagiging magiting sa probinsya ng Iloilo at sa probinsya ng Negros. Ngayon, mga bata, hindi matatawaran ang kanilang katapangan sa pakikidigma sa mga dayuhan upang makamit ang tunay na kalayaan ng bansa na tinatamasa natin ngayon, lalo na kayong mga millennial age. Yes, Kaya totoo yan, Teacher Mike. habang nagbabago ang panahon, huwag nating kalimutan na may mga tao, may bayani na nakipaglaban sa ating Kalayaan. Yes. Kung anong kalayaan na tinatamasa natin ngayon dahil yan sa kanilang katapangan. Yes, totoo yan, Teacher Mike. Yes. Ngayon, Teacher Michael, ating subukin ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na nasa ibaba. Yes, teacher. At makikita ninyo dyan, natatandaan nyo pa ba ang mga pangyayaring ito? Tingnan natin, Teacher Ulysses, kung Una. masasagot nila ang mga katanungan. Yes, narito ang mga katanungan, Teacher Mike. Kailan itinatag ni Jose Rizal ang La Lega Pilipina? Okay, ngayon mga bata sa Radyo Kampiyon na nakikinig sa amin at nanonood sa amin sa Facebook Live, kailan kaya itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Pilipina? Ang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay ika-3 ng Hulyo na 1892. Yon, Teacher, Yes. ang pagtatag ng La Liga Filipina. Tinatag ito ni Dr. Jose Rizal. Yes, totoo yan. Pangalawang tanong, mga bata. Kailan, ulitin ko, kailan naganap ang pagtutunggali ni Ferdinand Magellan at Lapu-Lapu? Ano kaya ang tamang sagot?
Teacher Ulysses, alam ko ang mga bata ay may mga sagot ngayon. Pero ano ang tamang sagot, Teacher Ulysses? Ang tamang sagot ay ika-27 ng Abril 1521. Ang tagal, no, Teacher Ulysses, Yes, no? okay. 1,521. Pero natatandaan niya nila, Teacher Mike. Yes, kilalang kilala si Lapu-Lapu, isang unang magiting na bayani at ang unang naging bayani na nakipaglaban sa mga Espanyol. Yes, totoo. Pangatlong tanong, Teacher Ulysses, sa pagtatag ng La Liga Filipina, anong naging layunin nito? Ulitin ko, sa pagtatag ng La Liga Filipina, ano ang naging layunin nito? Ano kaya ang inyong mga sagot? Teacher Ulysses, ang daming layunin na ginawa ng La Liga Filipina. Pero ang layunin na nakabuo ng isang samahan ay ang layuning pagkaisahin ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon, at pagbuo ng bansa. Yes, Teacher Ulysses. Yan ang layunin ng La Liga Filipina. Mga bata, dahil sa pakikibaka ni General Martin Chofilo Delgado at mga kasamahang voluntaryos, ay nasaang sumupil ng mga pag-alsa laban sa mga Espanyol na siyang ipinadala sa Luzon upang labanan ang mga kapwang Pilipinong revolusyonaryo. Dahil sa kaganapang ito, tinawag ang Iloilo bilang, ano kaya ang tamang sagot mga bata na nakikinig sa atin sa Facebook Live, nanonood sa atin sa Facebook Live at nakikinig sa atin sa radyo? Alam kong at alam nyo ang sagot. Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay La Muy Leal and Noble Ciudad de Iloilo. Ano yan ang La Muy Leal and Noble Ciudad de Iloilo, Teacher Ulysses, sa Ingles? Yan ay tawag sa most loyal and noble city. Yes! Alam mo ba ang probinsya ng Iloilo, Teacher Ulysses? Nakapunta ka na ba sa probinsya ng Iloilo? Yes, nakapunta na ako doon at ang galing-galing at ang ganda ng Iloilo ngayon. Napakaganda at napakaraming mga makasaysayang simbahan sa Iloilo. Tulad din ng Bacolod City. Yes, Teacher Ulysses. Ikalimang tanong. Ikalimang tanong, siya ay isang magiting na bayani na nagmula sa Iloilo na tinaguriang kahuli-hulihang leader sa Kabisayan na sumuko sa panahon ng Amerikano. Sino kaya siya? Alam at alam ng mga bata yan na nanonood sa atin, na nakikinig sa atin sa radyo dahil naalala nila na ang magiting na bayani na nagmula sa Iloilo na tinaguriang kahuli-hulihang leader ng Kabisayan ay si Colonel Quintin Salas. Ulitin namin. Colonel Quintin Salas. Pang-anim na tanong, Teacher Ulysses. Ang pang-anim na tanong mga bata, siya ang bayani na naging leader panrelihiyon sa Negros at nagtatag ng kilusan na nakatalaga sa Isabela upang tutulan ang pagmamalabis ng mga Espanyol noong 1896, Teacher Mike. Sino kaya mga bata ang isang bayaning pangrelihiyon? Leader pangrelihiyon sa Negros. Alam ko at alam nyo ang sagot, mga bata. Teacher Ulysses, sino siya? Ang tamang sagot ay si Dionisio Magbuelas o mas kilala sa tawag na Papa Esyo. Yun pala ang pangalan na galing sa Isyo Kawayan. Kawayan. Nakapunta ka na ba ng Kawayan, Teacher? Yes, totoo yan, Mike. Kung pupunta ka ng Sipalay, madadaanan mo ang Isyo Kawayan. Kawayan. Yun pala, ngayon ko lang nalaman ang kwento at buhay ni Papa Esyo. Teacher Ulysses. At ngayon ko lang nalaman ang pangalan niya, si Dionisio Magbuelas pala. Isang magiting na bayani ng Negros. Pang-pitong tanong, Teacher Ulysses. Ang pang-pitong tanong ay isa siyang bayaning nanggaling sa Negros Oriental kung saan pinamumunuan niya ang pag-aalsa ng 3 de Abril sa lungsod ng Cebu noong 1898.
Tres de Abril. Isang bayani ng Tres de Abril. Mga bata na nanonood sa amin sa Radyo Kampiyon at nakikinig sa amin sa radyo, sino kaya ang bayaning tinaguriang bayani ng Tres de Abril sa lungsod ng Cebu? Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay si Pantaleon Villegas o mas kilala sa tawag na Leon Kilat. Ngayon, alam ko na, Teacher Mike. Leon Kilat, ang tapang, sa salita pa lang Kilat. ang tapang na nabayaning ito. Pangwalong tanong, Teacher Ulysses. Ang pangwalong tanong, siya ang isa sa mga pinuno ng mga manghihimagsik na nagtatag ng Republika ng Negros at tagapagpalaya ng Bacolod. Itinalaga siya bilang kapitan munisipal ng Bago at namunong general ng hukbong panghimagsikan ng Timog Negros. Mga bata, ano kaya ang tamang sagot? Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay General Juan Araneta. Yes, si General Juan Araneta. Na ipilangalan sa kanya ang isang malapad na kalye na nagdugtong sa Bago at Bacolod. Yes. Ang Araneta Street. Pangsyam na tanong, Teacher. Ang pangsyam na tanong, nanguna siya sa pagpapalaya sa mga bayan na nasa Hilagang Negros at sa bayan ng Dumaguete noong ika-24 ng Nobyembre 1899 sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Naging hiwalay na bayan ang Balihermoso noong 1 ng Enero 1913. Sino kayang bayaning ito na naging bayani ng Valle Hermoso? Ipinanganak sa Binondo. Diba, Teacher? Yes, totoo yan, Teacher Ang Mike. tamang sagot ay si Diego de la Venia. Wow, ang galing. Mga teacher, ang galing ng mga bata dahil alam na nila ngayon ang mga magigiting at matatapang na bayani ng Kabisayan. O, di ba mga bata? Marami na tayong nalalaman tungkol sa kaganapan at mga kabayanihan na naging dahilan ng pagpapalaya sa ating bansa. Kaya dapat nating pasalamatan ang mga magigiting na mga Pilipinong ito nang iba sa kanila ay nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Yes. At ngayon mga bata, marahil ay excited na kayo. Yes. Dahil sa karamihan sa inyo ay inaabangan ang ating trivia time. It's trivia Ano time. naman kaya ang ating trivia, Teacher Michael? Sa palagay ko, Teacher Yuli, Yes. tungkol pa rin ito sa mga bayani. Ang mga bayaning nakipaglaban upang mapalaya ang ating bansa. At alam mo ba, Teacher Michael? Yes, Teacher. Na ang Panay Liberation Marker ay makikita sa National Road, Parara, Tigbawan, probinsya pa rin ng Iloilo. At ang Tigbawan Large-Scale Public Arts at Bas Relief Sculpture ay dito nakaukit ang mga pangalan ni na General Peralta, General Douglas MacArthur at Colonel Chavez. Ang dami, no? Ang daming makasaysayang lugar sa probinsya ng Iloilo. At ang monumento matatagpuan sa Parara, Tigbawan na kumikilala sa malaking papel na ginampanan ni na Major Julian Chavez ng Kalinog, Iloilo, Colonel Macario Peralta Jr., Chief of Operation ng 61st Division, at General Douglas MacArthur, Chief of Staff ng United States sa pagpalaya ng Panay laban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, Teacher Michael. Yes, Teacher. Kasama na dyan si Colonel Peralta na siyang namuno sa panig ng mga Pilipino. Si Major General Rap Bruce ng 40th Infantry Division na siya namang namuno sa panig ng mga Amerikano. Ang pangyayaring ito ang naganap noong Marso 18, 1945 na kinilala rin bilang Panay Liberation
Day? Kaya't pala noong 1989, pinirmahan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang Proklamasyon number 430 bilang an act declaring March 18 of every year as a Victory Day in the islands of Panay and Romblon, including the cities of Iloilo and Rojas. At dahil dito, isang special non-working holiday para sa tatlong isla, ang Marso o ang ika-18 ng Marso kada taon. At Teacher Ulysses, makikita ang large-scale public market, public art pieces o bas-relief sculpture, pronounced as bas-relief. Yun pala ang tama. It's bas-relief. Nina General Peralta, General Douglas MacArthur, Colonel J. Chavez sa pader ng gymnasium sa plaza malapit sa simbahang Katoliko ng Tigbawan. Kung pupunta ako ng Negros, pupunta ako ng Iloilo, dadaanan ko lahat ng mga Dadaanan ko rin yan. ng mga magigiting natin ng mga bayani sa Kabisayaan. Oo. Kung makakalakbay tayo Yes. sa probinsya ng Iloilo, hindi lamang sa kasaysayan ng simbahan, hindi lamang sa ganda ng lugar, pati na rin sa makasaysayang lugar kung saan may kwento sa loob ng bawat bayan. Yes, totoo yan, Teacher Mike. Di ba mga bata? May bago na naman kayong nalaman tungkol sa mga bayani natin. Ako ngayon may nalalaman din ako. Kaya't huwag kaligtaan ang panunood sa ating Facebook Live. Yes. Nang sa gayon ay maging alerto tayo sa kasaysayan ng ating bansa mismo. Yes, Teacher Ulysses, laging tandaan mga bata na ang wastong edukasyon ay dapat nating pahalagahan dahil ito ay susi sa inyong kinabukasan. Sa pagkakataong ito, Teacher Ulysses, Sa pagkakataong ito, mga bata, Teacher Michael, ating ipaalam sa kanila kung saan natin kinuha o ibinasi ang kaalaman at impormasyon na inihahatid natin sa kanila, Teacher Mike. yes, maraming salamat sa Banas Negros Compendium Volume 1 at si Ma'am Jocelyn Monte Alegre ng Banago Elementary School 1. Yun pala. Wow. At nanggaling yan ang mga kwento ng gagitingan sa Banas Negros Compendium Volume 4 ni Lorbet J. Punsay. At mayroon ding sa Banas Panay Compendium Volume 1 ni Cheryl Espatero. Ang daming mga gurong historian. Bakit nakapunta kaya? Bakit alam nila ang kwento na yan? Dahil mayroon tayo mga araling palipunan teacher na naglakbay sa iba't ibang panig ng probinsya ng Iloilo. Yun ang ginawa nila. Kaya't alam na alam nila ang lugar. So ngayon palang excited na akong pumunta sa iba't ibang lugar upang kilalanin ang mga magigiting nating mga bayani. Halimbawang may hindi kayo naunawaan, may hindi kayo naintindihan sa ating module na nakasulat sa bahagi nito, maaari kayong kumonsulta sa telepono na nakasulat sa likurang bahagi ng iyong module. At sumulat lamang at tumawag sa Department of Education Schools Division Office ng Bacolod City na makikita sa inyong module. Teacher Ulysses. Sa pagkakataong ito, Teacher Mike at mga bata, umaasa po kaming mga guro na mas marami na naman kayong napag-aralan nang sa gayon, pagdating ng araw na makapag face-to-face tayo, ay maibahagi ninyo ang inyong napag-aralan sa inyong kaklase. Sa susunod na episode mga bata, huwag kaligtaang manood dahil maglalakbay naman tayo. Saan? Sa iba't ibang bahagi ng ika-6 na reyon. Sa Rayon 6. Reyon natin mismo. Ano mga lugar sa Rayon 6, teacher? Negros, Occidental, Occidental, sa Guimaras, Antique, Aklan, Apis, at Iloilo. Mga daming mga magsasayang puok dyan at mga magagandang tanawin. At sa mga Rayon. bata, tuklasin natin ang mga magagandang makasaysayang simbahan na taon nang ginawa, Teacher Mike. Yes, teacher. Ang dami nating natutunan ngayon at magkikita-kita tayo sa susunod na linggo. Marami kayong natutunan, di ba? Kaya't ating masalamatan ang bumubuo sa Team RBI ng
Araling Panlipunan. Ito ang inyong Jose Rizal sa hapong ito, si Teacher Michael ng Rizal Elementary School. At ako naman si Andres Bonifacio mismo, Teacher Ulysses Rillos, na nagtuturo sa Andres Bonifacio Elementary School 2, Distrito 1. Sa muli, magkikita tayo sa susunod na linggo dahil dito sa Araling Panlipunan, Makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. Maraming salamat po.